Kumusta mga brad? Hindi na po bago sa atin ang makakita ng mga motor na magkakamuka. Napakadami nga po talagang ganon. Katulad na lang sa Honda Click, ang dami niyang kamuka. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat. Ang dami po talaga. Yung NMAX, ang dami rin kamuka ng NMAX. At karamihan nga po sa mga kamuka nila, made in China. Alam naman po nating lahat na mahilig talaga mangopya yung mga taga China. Kukopyahin nila yung motor ng iba, tapos ibebenta nila ng mura. O diba? Nakamura ka na, napamura ka pa. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, speaking of motor na magkakamuka or motor na may kamuka, doon nga po sa China may isang motor na nilabas si Honda na may kamuka doon kay Yamaha. Yes po, may hawig nga po talaga siya sa isang motor ni Yamaha. Pero magkahawig lang naman sila kapag nakaharap na siya. Kasi kapag nakatalikod at nakatagilid siya, doon na po lalabas yung tunay na identity niya. Which is parang may pagkakahawig nga din po doon sa Honda Dio or yung Dio 110. Pero kapag nakaharap na siya, doon na po lalabas yung parang pagiging Aerox niya. Pero hindi naman talaga 100% na Aerox. May pagkakahawig lang naman. Nung nilabas nga po nila ang motor na ito, yun din talaga agad ang naisip ng mga tao. Parang may pagkahawig nga daw talaga sa Aerox. Ibig sabihin, pogi din talaga siya. Katulad nga po na sinabi ko kanina, ang motor na ito ay nilabas po sa bansang China. Yes po, nandoon lang talaga siya sa China. At ang pangalan nga po sa motor na ito ay Honda NS125RX. O diba? Pangalan pa lang parang tinamad na sila. Masyadong nagtitipid sa letra. Pero bago nga po itong NS125RX 2024 model, mayroon pa silang naunang model. At yan nga po yung itsura niya. O diba? Familiar yung itsura niya. Sabot-sabot lang. Pero syempre dahil may bagong model na nga po, dito na tayo sa bagong model. Tsaka okay naman yung model nila. Sexy naman. I mean, maganda naman yung motor nila. Fresh na fresh. Tsaka mukha siyang mabango. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano nga meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang bagong Honda NS125RX 2024 model na mayroong 124 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, powered by ESP or Enhanced Smart Power, nang ibig nga pong sabihin malakas na makina at the same time matipid pa din sa gasolina. Fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 25. Ang kanyang compression ratio 10.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 9.3 horsepower at 7,750 RPM, 10 Nm of torque at 5,750 RPM, na ayon nga po sa mga checkwang nag-top speed sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 100 km per hour. Pero kapag nilabas sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 120 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magarga ng 5.7 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 50 km per liter. So walang duda matipid talaga siya sa gasolina. Ganon nga po ang tatak Honda. Ang sukat na niyang gulong 90x90x12 sa harap at 100x90x10 naman sa likuran. Syempre pares na po itong naka-tubeless. So kung mapapansin nga po natin, hindi din talaga pantay yung gulong niya. Tsaka maliit din yung mga gulong niya. 12 inches sa harap at 10 inches naman sa likuran. Kapares nga po ng gulong dati doon sa Suzuki Bergman na inulan nga po ng panlalait. Pagdating naman po sa kanyang mga braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. At ang motor nga po na ito ay mayroong dalawang variant, ang ABS tsaka CBS. At ito nga po ay mayroong kabuuang bigat na 106 kg. So para nga po sa isang 125cc na scooter, sakto lang din yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba po niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At speaking of ilaw, katulad nga po sa sinabi ko dati at sinabi din ng ibang mga tao, may pagkakahawig nga daw siya doon sa Aerox. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka-digital. At syempre dahil ito nga po ay 2024 model, syempre naka-keyless na rin po siya. Wala nang susi-susi pa. Papindot-pindot ka na lang. At kapag papaandarin mo naman siya, sobrang tahimik lang niya. Tapos andar agad siya kasi nga meron po itong ACG starter or yung alternating current generator na present nga din po sa ibang scooter ni Honda. Kaya sa tuwing papaandarin mo siya, napaka-smooth lang niya. Hindi na siya yung parang kabayong may ubo. At present nga din po sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Cornhub.
At present din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or idling stop system. So sa 82,000 pagkakataon nga po, uulitin ko na naman to. Ito nga po yung mekanismo na kapag nakahinto ka sa isang traffic light at hindi mo pinihit yung silinyador sa loob ng 3 or 5 segundo, kusa nga pong mamamatay ang makina sa motor mo. At pihitin mo lamang din siya pabalik, kusa na rin siya nga andar. Kaso nga lang po, dahil ito ay bagong motor or bagong model, wala na po siyang kickstart. Alam nyo na, yung palaging hinahanap ng mga taong walang pambili. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng single shock absorber, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung 3 pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon, at kitang-kita naman mga brad, hindi lang isa, kundi 2. Meron siyang galon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-analisa, ang motor na ito ay kaya magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa 1 kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore, ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding naman po sa presyo niya, yung CBS variant nga po ay nagkakalaga ng 11,999 Chinese yuan. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 99,000 pesos. Samantalang yung ABS variant nga po ay nagkakalaga ng 12,999 Chinese yuan. Na kung i-convert naman natin into Philippine peso, ito nga po ay papatak ng 107,000 pesos. So para nga po sa isang 125cc na motor, medyo mataas nga po talaga yung presyo niya. Pero kasi, presyo lang naman yan sa ibang bansa. Presyo po yan sa China. At panigurado naman dyan, kapag hindi yan nilabas sa Pilipinas, kita yung magkakaroon ng problema. Mindset po, mindset, bullshit. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.